Purihin ang Panginoon sapagkat lagi siyang nagbibigay ng mga pagpapala at biyaya sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa espiritual na bagay. At tayo po ay naritong muli upang mag-aral at saliksikin po natin ang banal na kasulatan sapagkat alam natin na ito'y magbibigay sa atin ng daan upang ang Diyos ay ating patuloy na papurihan sa ating mga buhay. Salamat sa inyo sa patuloy niyong panonood at pakikinig ng ating pag-aaral na ito. Naniniwala ko marami na po tayong natutunan at pero hindi pa rin po sapat yon. Kailangan natin na patuloy na magpalago sa ating Panginoon sapagkat napakahalaga na tayo ay maraming matutunan dito sa banal na kasulatan dahil ah, patuloy na nakakaranas tayo ng mga iba't ibang problema sa buhay natin at sa iba't ibang problema na yon ay meron tayong makukuha na iba't ibang katuruan din na naangkop do sa problema na yun para yun ay mapagtagumpayan natin sapagkat ang ang salita ng Diyos ay nagagamit sa tamang panahon para tayo ay hindi mabuwal, hindi tayo madaya, hindi tayo malinlang ng kaaway. Itong salita ng Diyos ang ating pangahawakan para tayo ay manatiling maging matagumpay. At pinag-aaralan nga po natin ang kasaysayan ng mga hari, yung unang mga hari, ito po yung ating pinag-aaralan. At tayo po ay naandito na sa buhay ni Solomon. Ayan. Sa unang hari, binasa po natin yung chapter 6 and chapter 7. Dito sa chapter 6 verse 11 to 14 ay sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Solomon, kung susundin mo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Maninirahan akong kasama ng sambayan ng Israel sa magitan ng templong ito na iyong itinayo at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel. At tinapos nga ni Solomon ang pagpapagawa sa templo. Ayan, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo patuloy na samahan ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral. At ito pong ipinapatayo ni Haring Solomon na templo. Ito po sana ay ang Haring David ang magtatayo nito sapagkat ninais ng ni Haring David na may pagtayo ng isang templo si Yahweh sapagkat ang Panginoong Yahweh ay lagi na lang nandoon daw sa tolda, yung merong tent na kung saan nandoon yung tabernacle, yung tabernakulo, na andon po yung presence ni God, yung Ark of the Covenant, at yung presence ni God ay dumadako doon. Kaya sinabi ni Haring David na ang inyong tahanan dito ay lagi na lang nasa tent. Ang gusto ko ay pagpagawa ko kayo ng isang malaking templo, yung talagang materiales puertes. Yun yung pangarap ni Haring David. Kaya lang sabi ni Yahweh ay hindi ikaw ang magtatayo ng templo kung gusto mo man ito sapagkat ikaw ay nabahiran ng dugo ng mga kaaway ang iyong mga kamay. Kaya ang pangarap mong yan ay ibibigay ko sa iyong maging anak kay Haring Solomon. Ayan, sa anak mong si Solomon. Gusto ko na siya ang magpatayo ng templo na ito. Kaya ito ay pinagsikapan na ipatayo ni Haring Solomon itong templo na ito at maging yung kanyang palasyo ay pinagsikapan niya rin na maitayo. At sa pagtatayo ng templo nito na pinagkatiwala kay Solomon, bagamat hindi si Haring David ang nakatupad nito, bagamat pangarap niya ito, mayroong magandang plano ang ating Panginoong Yahweh sa pagpapatayo ng templo na ito. Okay. At dito nga sa templo na ito ay sinabi ng Panginoong Yahweh ang isang tagubilin. Okay, sa kanyang lingkod at sa kanyang tagapanguna na si Haring Solomon. Ang kanyang tagubilin ay napakasimple lang naman eh. Ang kanyang tagubilin dito kay Haring Solomon
para talagang ang presensya ng Panginoon ay lagi nasa Kanya, ang karunungan ng Diyos ay lagi nasa Kanya, ang pangako ay laging nasa Kanya. So, wala talaga siyang hindi ibibigay kay Solomon basta matupad lamang ang tagubili na ito ng ating Panginoong Diyos kay Haring Solomon. Ang tagubili niya ay yung tinatawag na pagsunod sa utos. Ayan. Dahil may kautusan ang ating Panginoong Diyos at nais niya na ang kautusan nito ay talagang matupad, magawa ni Haring Solomon, sapagkat ito talaga ang inaasahan niya sa isang hari. Bagamat merong itinayong hari, siya pa rin yung nasusunod, sapagkat ang Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Hindi po ito alam ng lahat ng isang hari o ng isang tagapanguna o ng isang pastor o ng isang presidente o ng sino mang itinatalaga sa mataas na tungkulin. Naniniwala po tayo na kulang ang mga kaalaman na nasa isipan ng tao, sapagkat minsan ang tao ay nadadaya, nalilinlang yan. Kapag hindi siya totally nakasunod sa kalooban ng Panginoon, ay talagang masisira ang kanyang pagiging tagapanguna, babagsak ang kaharian, babagsak ang bayan, babagsak ang iglesia, kapag ang isang tagapanguna ay hindi nakasunod sa utos ng Panginoong Diyos. So, hindi naman kasi nangangahulugan na kapag itinalaga kang hari, ay alam mo na lahat ang iyong gagawin. Bagamat si Haring Solomon ay humingi ng karunungan sa Diyos, at ito naman ay binigay ng Diyos sa kanya, ang karunungan nito sa pamamahala at alamin ang mabuti at masama at alamin ang lahat ng bagay. Bagamat ito'y pinagkaloob ng ating Panginoon, alam niyo po ba na pagdating po doon sa huli ay nag-fail din si Haring Solomon, sapagkat hindi po siya totally nakasunod sa utos ng Diyos. Pag-aaralan po natin niya sa susunod. Pero dito ay binigyan muna siya ng warning or ng tagubilin na ang iyong paghahari, ang iyong pagiging tagapanguna ay magiging matagumpay basta susunod ka lamang sa aking mga utos. Ayan. At yung pangalawa ay ito pa rin yung tagubilin. O siyempre, meron na pong nakatala na mga kautusan. Pero iba po yung tagubilin Itong tagubilin to minsan ay sa panahon na kailangan niyang marinig ang tinig ng Panginoon, yung kanyang ibinibilin dapat tuparin din. Pag meron siya mga sinasangguni sa Panginoong Yahweh at nagsabi ang Panginoon na ganito ang dapat mong gawin, so dapat ginagawa niya yon. Ito'y personal na tagubilin na tanging sa kanya lamang nais ipagawa upang ang pagsama ng Diyos ay kanyang maranasan at may pagkaloob sa kanya ang pangako sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya at sa buong bayan. Yan tagubilin na yan. Yan ay personal na tagubilin para sa kanya. Sinasabihan siya, ang hari ay sinasabihan ng Panginoon sa mga dapat at hindi dapat gawin. Kaya kapag ang tagubilin na ito ay iniwasan niya or pinagtaguan niya or hindi niya ginawa, so nagkakaroon na kaguluhan sa isang pamamahala. Sapagkat naiiba ang motibo, naiiba ang agenda, naiiba ang kaisipan, nag-iiba ang takbo ng pamamahala dahil nawawala na sa tamang gabay ng Panginoong Diyos. Kaya tayo bilang mga tagapanguna, pastor ka man or meron kang pinangungunahan, dapat po tayo ay laging nakatutok sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa ng Biblia, sapagkat sa banal na kasulatan, diyan nakatala ang mga dapat nating gawin. At sa ating pananalangin ay ang rema ng ating Panginoon o the spoken word of God ay binabahagi sa atin kung ano yung mga dapat gawin. Bakit kailangan nating sumunod sa Panginoon?
Ayan. Sapagkat nais ng Panginoon na tayo mga lingkod ng Diyos, kapag tayo ay tinawag, itinalaga bilang tagapanguna, ninanais niya tayo magtagumpay, maging maayos ang ating pamamahala. Sapagkat nais ng Panginoon na maipakita sa lahat na iba ang pamamahala ng isang anak ng Diyos, na isang mananampalataya. Na dapat makita ng lahat na ang pamamahala natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po tayo napapadaya, hindi po tayo nalililang na kaaway, hindi po tayo nagkakaroon ng ibang motibo sa ating paglilingkod. Hindi po tayo nagkakaroon ng mga hidden agenda, hindi po tayo nagkakaroon ng mga under the table, hindi tayo nakikipag-compromise sa mga taong makasalanan. Sapagkat meron tayong gabay, panuntunan mula sa Panginoon na kailangan ito ang dapat mong gawin. Kung kayo man ay teacher, kung kayo man ay government official, kung kayo man ay anuman ang katungkulang itinalaga sa inyo, gawin natin ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi pwedeng gawin natin yung sarili nating kaparaanan, o dahil dito tayo kikita ng malaki, itong gawin natin. O dahil malaki ang mapapakinabang natin dito, o dayain natin ito. So, hindi po ganoon ang tamang pamamahala na ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang Panginoon ay hindi po natin madadaya. Ang Panginoon, kapag ay lagi nakamasid sa atin yan, at tinitingnan kung anong klase ng pamamahala mayroon tayo. Sa Bible, kapag ang pamamahala mo ay wala sa kalooban ng Panginoon, inaalis ng Diyos yan. At nagdurusa ang bayan sa mga maling pamamahala dahil nawawala ang kanilang pagsunod sa Diyos. Okay, kapag ito ay sinunod ni Solomon, okay, eto yung utos ko ay sundin mo, yung tagubilin ko, huwag mo kalilimutan. Bakit niya ibinigay ito, kautusan ito? Dahil mayroong pangako ang Diyos sa kanya. Ano ang pangako ng Diyos sa mga lingkod na kung saan ay susunod sa kanyang kalooban? Ay ito, ang pagsama ng Diyos sa iyong buhay ay iyong mararanasan. Ang pagsama ng Diyos sa iyong pamilya ay mararanasan mo. Ang pagsama ng Diyos ay sa buong bayan ay mararanasan niya. Hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Ayan ang pangako niya kay Haring Solomon. Sasamahan siya at iingatan at patuloy na pagpapalain ang kanyang buhay at ang kanyang bayan na pinaglilingkuran. At nakita naman natin daw, nung una sumunod si Haring Solomon at ipinadama ng Diyos ang kanyang pangako. Pinagpala siya, pinayaman siya ng Diyos at talagang naitayo ang templo, naitayo ang kanyang palasyo at naging isa sa pinakamayamang hari sa buong mundo. Ganyan siya pinagpala ni Yahweh dahil sa kanyang pagsunod. Dahil ang pangako ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kapakanan ng lahat. Hindi ito ng iilan lamang at naniniwala tayo na kapag nangako ang Diyos, tinutupad niya ito. At kung hindi naman sumunod sa utos at tagubilin si Solomon, ayan. So, yan ang pinaka desisyon niya na pagsisisihan niya habang buhay. Sa totoo lang po ay hindi po siya nakasunod totally sa Panginoon. Pagdating sa huling bahagi ng kanyang pamamahala ay nawala siya sa focus. Nawala siya sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nagkaroon ng walang kaayusang pamamahala, and then nagkaroon ng maraming kaaway, nagkaroon ng maraming kalaban, nagulo ang bayan.
Kaya nga kung mayroong ipinapagawa sa atin ang ating Panginoon, ay ipanalangin natin ito sa ating Panginoon. Alamin natin ang kanyang kalooban. Sumangguni tayo sa ating Panginoon Diyos. At hayaan natin na mangusap ang kanyang banal na Espiritu upang magkaroon ng kaayusan ang ating pamamahala. O ito'y panawagan sa ating mga tagapanguna. Ang ating mga tagapanguna ay alam natin na ang laging puso natin sa pamamahala ay makatulong at magmalasakit sa ating mga nasasakupan. Okay? Napakahalaga po ng ating pagsangguni sa ating Panginoon. At nang sa gayon, magbigay ng kautusan ng Panginoon na kanyang tagubilin sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin. At ito'y ilalagay sa puso ng bawat isa na dumadalangin sa Kanya. Kapag ang kautusan ng ating Panginoon Diyos ay magawa natin, pag nagawa po natin ito, naku, pagpapalain po ng Diyos ang ating mga nasasakupan. Pagpapalain ng Diyos ang iglesyang ating pinaglilingkuran. Pagpapalain ng Diyos ang kung tayo man ay barangay officials, pagpapalain ng Diyos ang ating barangay na nasasakupan. Kung tayo man ay nasa bayan, pagpapalain ng Diyos ang bayan na ating pinaglilingkuran, sapagkat marunong tayong tumawag sa Panginoon at marunong tayong sumunod sa Diyos. Kung tayo man ay nasa pamunuan ng bansang Pilipinas, pagpapalain ng ating bansang Pilipinas dahil sa ating pagsunod sa kautusan ng Diyos at sa kanyang mga tagubilin. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay pagpapala sa mga taong sumusunod at sumasamba sa Kanya. Marami pong salamat. Naniniwala po ako na tayo po ay may natutunan sa ating pag-aaral na ito. At ito po ay aking panawagan sa lahat. Kung tayo po ay magiging tagapanguna, magiging leader, ayan, at magiging presidente po kayo pagdating ng panahon, ayan, huwag niyo pong kalilimutan ang utos at tagubilin ng ating Panginoon Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin ang manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mensaheng pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Ito po ay tunay ngang napakasarap dami sa aming mga puso na nagkaroon kami ng isang karunungan, kaalaman sa tunay na pamamahala. Napakasimple lamang po ang aming pag-aaral ngayon na itinuro mo sa amin. Ang kailangan lamang po namin ay makasunod sa iyong kalooban at magagawa po naming sumunod sa iyong kalooban kung kami po ay magmamahal sa iyo, sapagkat ang tunay na sumusunod ay yung nagmamahal sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po ng marami sapagkat sa panahon na ito na kung saan kami nakakaranas ng mga pagsubok sa aming buhay, Lord, salamat dahil pinalalaki mo ang aming pananampalataya sa iyo at naniniwala po kami kailangan lamang po namin ay totally na makasunod sa iyo at ang pagsunod na ito ay mayroong pananampalataya sapagkat naniniwala po kami na dadaloy ang masaganang pagpapala, kaayusan sa aming buhay, kaayusan sa aming bansa kung ang lahat ng mga lingkod mo ay tunay ngang susunod sa iyong kalooban. Makikita po namin, mararanasan po namin ang pangako mo, pangako sa mga taong handang sumunod sa iyo, handang maglingkod sa iyo, handa sa lahat ng oras na gawin ang lahat ng iyong tagubilin. Salamat po ng marami sa pagsama mo sa amin sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po ng marami sa inyong pagsama sa ating pag-aaral na ito. Purihin ng Panginoon. Pagpatuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. To God be the glory.